Kinakabahan po ako. First time, pasensya na po because it's my first time to be up here on stage and talk to many people. So, kung pasensyahan nyo na po yung pagtagalog ko kasi hindi pa ako fluent pagtagalog. Bistat po ako. Labing Bisayang dako. Okay lang tayo. Okay lang tayo. Bisayang viewers. You are So, yung title po ng value presentation ko is The Captain of My Life is God. So, 2011, tanggal ko po ang panginaw sa buhay ko. Panyo. I grew up in a religious family. So my mother, my sister, lahat po kami ay palagi nasa simbahan. Maliban kay Papa. Kasi si Papa, ang trabaho niya is Coast Guard. Malayo siya sa amin. Umuwi lang siya once a month, every year. Pero, God is good. Kasi kahit malayo si Papa, siya ang naging disciplinarya namin. Kahit maliit na pag nakagawa kami ng kasalanan, talaga tino-torture niya kami. Kasi ang motto niya sa life is habang maliit pa yung sungay, dapat kang putulin para hindi siya lalaki. So, ang verse ko po sa value presentation ko is 1 Peter chapter 4, 12-13. That, beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happen unto you. But rejoice, inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. So, yung motto ko sa life is, a man without ambition is like a ship without destination. So, I have 3 reasons kung bakit po ako nag-abroad. First is, I was broken-hearted with 2 men, but not at the same time. So, not at the same time. Pero yung konsepto po ng pinabroken-hearted ko is, manluloko sila. Hindi lahat. Hindi lahat. So, I have this experience with these 2 guys na yung first is nakamunti siya and 4 months na nakipagrelasyon siya and he never told me na nakabunti siya. So, at that time, my girlfriend siya, at the same time kami din. Nalaman ko after 4 months na, pregnant na yung babae. Tapos yung second time is ganun pa rin. So, sabi ko parang curse. So, sabi ko, I want to have rest muna. So, ayaw ko muna pumasok sa relasyon kasi parang hindi naman maganda na doon na ako nakafocus. I have my family and I have my friends that I have to mingle also. Kasi nakikita ng ate ko, hindi na balansyado yung buhay ko. Kasi palagi na ako nakatikit sa boyfriend ko. So sabi niya, hindi na maganda, Tess, kasi yung buhay mo, you have to be balanced. Nakaganyan ka na. Kami, wala ka ng panahon sa amin. Lahat na doon na sa lalaki. So siguro pinukpok ako ng Panginoon para matauhan
So, yun. And yung second reason ko is gusto kong maging independent. At the age of 16 years old, ayaw kong nakadepende ako sa mga magulang ko. Kasi every sahod, nakikita ko si mama, kasi 5 kaming magkapatid, 4 kami na babae, panganay yung lalaki. So, pag every sahod na si mama nakaupo sa kama, nagbibilang ng pera, kinakalmo niya yung ulo niya. Sabi ko, parang problematic si mama. So, pinasukan ko siya doon sa kwarto niya. Sabi ko, Mama, what's wrong? Sabi niya, hindi ko alam kung paano ito babudgetin kasi ang daming bayaran sa bahay, sa kuryente. Sabi ko kasi ang dami kasi namin. Bakit yung ginawang 5? Sabi niya, sorry Mama, pero sabi niya, sorry, pero ayaw ko po kayong saktan and thankful din ako sa mga kapatid ko kasi yung mga babae din sila. So, from that time, parang na-absorb ng mind ko na ayaw kong mahirapan si Mama. So, but nung nagkaedad ako ng 16, sinabi ko kay Mama na gusto ko maging part-time na estudyante, at the same time mag-work ako, at the same time mag-aaral, you will never give me even a single cents kasi bubuhayin ko sarili ko. And then si Mama sabi niya, no, because this is our responsibility as a parents. So and it's not the right time because you're very immature, bata ka pa sa edad mo, marami ka pang ma-encounter na mga bagay. So gusto namin na sa pudol ka pa rin namin. So, yun na po. And then, yung third reason ko po is because of my father. Nung 2010, nagkasakit si Papa ng cancer. And, sabi ng doktor, he had only 6 months to live. So, napuno po kami ng utang. Hanggang sumapa po siya ng almost 2 million. Hindi namin alam kung paano babayaran. Kasi yung 30,000 per chemo, hindi pa kasama yung professional fee, yung medication, yung hospital. So, 4 kami. What I did is nag-resign ako sa trabaho ko. Pumunta ako ng Maynila because for me, every single cent is napaka-importante sa akin kasi mas mababa yung sahod sa probinsya compare sa Manila. Eh, si ate may asawa na, si kuya, seaman siya, and siya lang yung may pinakamataas na sahod sa amin. And yung pinakabunso namin, nagre-review pa siya ng nursing noon ng that time. So, si ate, tsaka yung pang-apat, sila maiiwan doon sa kay Papa. So kami ni Kuya, nag-usap kami na kailangan ko mag-abroad kasi gusto ko rin matulungan si Kuya. Alam ko na nahihirapan si Kuya pero hindi siya nagre-reklamo. So nakita ko pag nag-iisa siya, malalim yung iniisip niya. So naramdaman ko yun bilang isang kapatid. So, pumunta pa ako ng abroad. So, nagkaamo po ako ng 2 beses. Yung unang amo ko po, she's a pastor. Mabait siya sa akin. Kaso nung nagka-problema kasi na nagka-financial problem siya, and yung 18 months or 1.5 year na kontrata, na ginawa na lang niya ng 1 year. So, nagkaroon ako ng sama ng loob sa kanya kasi kung kukunin niya, kung hindi niya lang pala tatapusin yung kontrata, ba't pa niya akong kinuha? Kung iisipin ko, pwede ko pa yung gamitin yung time na makasama ko yung tatay ko. So, sabi niya, I have to let you go there even though I like you, but I have nothing to do because I'm a single mother. Here in Denmark, it's very difficult if you're single because ikaw lang yung isa naghahanap buhay. Mas okay yung life, yung
yung stability if you have partner. So, I'm very sorry, but if you need me, just give me a call. Andun siya, mabait siya sa akin. So, hinanapan niya na ako ng amo. Hindi ko tinanggap lahat ng offers niya kasi nagalit ako sa kanya. So, ang ginawa ko, naganap ako ng sarili kong amo na hindi ko alam. Parang impyerno ang napasugan ko. So, nakaamo ako ng mag-asawa. Divorsyado sila. Natakil ko to nung first na opening natin sa Farvision. And yung lalaki he's a retired football player. And yung babae sa doktor. May anak sila, 2 lalaki. Si Jonas, tsaka si Daniel. And nung at first 3 months, okay pa yung treatment nila sa akin. So, since hiwalay sila, yung bahay nila, yung babae nakipag-separate ng house. So, in a week, 2 bahay yung nililinisan ko. Parang napakahirap para sa akin kasi takbo dito, tinatawagan. Minsan, di ko na alam kung anong gagawin ko. Minsan, pag tumatakbo ako sa bahay, wala pa akong bihis. Sa kabilang bahay, wala pa akong bihis. Hindi pa ako naliligo, hindi pa ako sumusuklay. Hilahin ko na yung bisikleta ko doon, pupunta na ako doon sa amo kong babae. And then, itong lalaki, nung una, okay pa. Pero nung nagkatagalan na, lumabas na yung tunay niyang ugali. Ewan ko kung siguro epekto ba yun ng divorce, pagka-divorce nilang mag-asawa. Pero yung sa akin is, wag naman na sana nila na idamay ako kasi helper lang ako nila. Hindi nila ako kapamilya. So, nung nagtanong ako ng galit, so, sa James 5:9, na grudge not one against another, beaten lest you be condemned. Behold, the just standeth before the door. So, parang alanganin ako na parang nagtatanim ako ng galit na parang hindi, nagtatanim na parang hindi. So, pero in the end, na-realize ko na galit ako kasi ayaw ko makipag-usap na kahit na kanino. So, nung andun ako sa bahay ng lalaki, so, yung pinapagawa niya sa akin ay napakahirap. Pinapakit niya ako sa bubungan, pinapalinis niya ako, na hindi niya ako bibigyan ng ladder. So, tinanong ko siya, Thomas, how can I climb, or how can I go up that you don't even have a ladder? And ang answer niya sa akin, you think, it's your problem. So, ginawa ko, nag-spider woman ako. So, ang ginawa, hinila ko yung barbecue na binatungan ko. So, nung yung mga kapitbahay nila nakatingin sa akin, nakayuko lang ako kasi alam ko, hindi talaga yung gawain ng bilang au pair. Kasi ang au pair is only household chores, only inside the house lang. Pero nang dahil sa naghahanap ako ng trabaho at ayaw ko rin mawala ng trabaho, so kinagat ko yung trabaho. Kahit nahihirapan. So, yung pinapalinis ako ng bintana na sa labas ng bahay during winter. At pinapalinis ako ng kotse niya and kotse ng girlfriend niya. Kasi at that time may girlfriend na siya. Separate lang nila, may girlfriend na kaagad. So naano ako doon kasi napakalamig, winter, nag-negative 12. Yung nililinisan ko na nagiging yellow. So sabi ko, paano ko malilinisan to? Kasi yung madikit siya. Yung truck madikit siya sa salamin. So sabi ko, parang langhian naman tong amo ko. Pero Lord, ano ba to? Sana pakinggan mo naman ako na matapos na tong mga ginagawa ng amo ko. So, I cried kasi nasasaktan ako. And then I noticed that my tears nag-a-ice. So, nag-stop ako. Sabi ko, useless lang pala yung iyak-iyak ko. Nagiging yellow naman. So, tumahimik ka dyan. Tapos maglinis ka. Naglinis ko at nang makapasok ka na. And then, yung gripo,
na di ba may mainit, may hot and cold. Pag gusto niya, pag maglinis ako, gusto niya fully wide open talaga yung hot water. Hindi siya papayag ng cold, hindi siya papayag ng humid. Gusto niya yung pinaka full blast. Wow. Pinaka full blast, umuusok. Sabi niya, ano mo yung tabo, ipasok ko na yung kamay ko. Sabi ko, no, because that is very hot. No. Ginanon ko siya. Sabi niya, what no? Parang ano na siya, nagagalit siya. So ginawa ko, sinara ko na lang yung mata ko, sinasok ko yung kamay ko. Nanginginig sa sobrang init. So halos hindi ko siya napika sa sobrang init. Tapos pinipilit niya ako napikain ko talaga. So, yung maglilinis ng kwarto using my mop. So, pag naglilinis, di ba, ganyan okay na, basta malinis, okay na. So, ang ginawa ko, one stroke, hindi ko pala alam, nasa likod pala siya. Eh, gusto niya, may horizontal, may vertical na stroke. Sabi ko, grabe naman to. Tapos gusto niya paulit-ulit, 3 beses. Sa isang kwarto gusto niya tatlong beses na yung balde papalitan ng tubig. So, nung sabi ko, gusto kong mandaya, gusto kong mag-cheat. Sabi ko, total, wala naman siya. Cheat. So, binilisan ko, hindi ko pala alam, nandyan sa sali ko. Sabi niya, what are you doing? Sabi ko, I'm mapping. Sabi niya, but you're not mapping well. You have to do it again. So, sabi ko, okay. And then, yung pinapakarga niya ako ng pag maglilinis ng bahay, yung carpet, nasa tingin ko lang parang magaan siya sa mata. Pero pag kinarga mo siya, nasa 15 to 20 kilos siya na napakabigat. Eh, may diferensya yung likod ko kasi nahulog ako noong 2002. Eh, pag kumakarga ko ng mabigat, nararamdaman ko pa rin yung sakit. So, sabi niya, kargahin mo yan. Sabi ko, ito, kargahin ko. Sabi niya, oo, kargahin mo. So, hindi ko na, kinarga ko sa sobrang bigat, inilapag ko yung bulihan niya. So, parang, hinila ko siya. Nung nakita niya ako, sabi niya, what are you doing? Bakit ko daw hinihila? Kargahin mo. Sabi ko, hindi ko makarga kasi, no, you have to, because that is your job. So, kinarga ko. Nilagay ko sa labas ng bahay, may mesa sila na yung parang kainan. Ilalapag mo doon sa mesa. So, nilapag ko, sabi niya, every corners, ipapagpag mo na ganito. Hindi naman ako kasing laki. Pagpag ko ganyan-ganyan lang. Pinagalitan ako kasi sabi niya, hindi kanya ng pagpag mo, ganunin mo. So sabi ko, sige, ginaganon ko. Eh, ando ng parents ng laki. Yung babae, yung nanay niya pala, nakatingin sa akin. Sabi niya, do you want me to help you? Sabi ko, no. Kasi ayoko na baka maisipin yung anak niya sa akin. Kasi pag masyadong nadidepress na ako, I don't want any help. Anybody. So, nauli ko siya, tumatawa siya. Alam niya, nahihirapan ako. So, nung time na yun, parang, sabi ko, Lord, saan ka na? Hinahanap kita, tulungan mo naman ako. Pag may mga bisita siya, pinapahiya niya ako sa harap ng bisita niya without reason. So, yung mga bisita niya, nakayuko lang. Pag pinapagalitan niya ako, pumapasok ako agad sa kwarto, umiiyak ako doon. Sabi ko, Lord, so ganito lang ba sitwasyon ko, pauwiin mo na lang ako. Hindi ko na kaya. Tama na. Tapos yung isa na pinapalinis na ako sa outside ng fence na may mga weeds. Gusto niya palibot ng bahay. Nakaliit ng fence. Gusto niya, nakaluhod ako. So sabi ko, hindi ako pwede nakaluhod kasi yung likod ko, pag over na walang movement, sumasakit siya. So sabi niya, ba't daw akong mareklamo? Sabi ko, kasi mahirap yung pinapagawa mo. Hindi ko kaya. Then if you don't want it, there's nothing we can do. You have to do. So nilinisan ko. Hanggang nagkasugat-sugat na yung mga kamay ko. And yung sa side ng fence niya, may vibes na tinanim na may thorn siya. So gusto niya,
Sabi ko, hindi ko na malinisan yung sa loob kasi masusugatan ako. Sabi niya, no, you have to do it. Palagi ganyan ang rason niya. So, ginawa ko hanggang sa nilinisan ko na nagkasugat-sugat yung ulo ko, yung anit ko. 3 araw akong nakaligo. Kasi pag naanoan siya ng tubig, mahapdi. So, 3 araw din ako hindi nakapagsuklay. Yung ginawa ko is, yung ginawa ko is, hinawakan ko lang yung sa may malapit sa scalp ko. Kinakamay-kamay ko na lang yung nasa baba. So, nung last na, yung pinakalas na pinagawa niya sa akin kasi nag-change siya ng fence. So, yung log, may mga nails pa. Gusto niya ita-transfer sa ibang lugar. Sabi ko, parang wala namang kaibahan. Kasi yung lugar na yung parang i-arrange lang yung logs. Okay na, ayaw niya. Kasi gusto niya lahat ita-transfer ko. So, yung both sides niya, may mga pako. So, time ngayon, nagalit na ako sa Panginoon. Sabi ko, ano ba? Ilang beses na ako tumatawag sa iyo, pero bakit ganito? Bakit walang sagot? Kung totoo ka, magparamdam ka. Kasi ayoko nang maniwala sa iyo, so tinanggal ko siya. Tinanggal ko siya sa buhay ko. And then after a week, may nakilala akong lalaki, which is isa rin siya sa 8 bahay na pinaglilinisan ko, which is hindi dapat kasi black money yun. So, pero halos lahat naman ng mga teenage nagpapalinis ng bahay. So, ang maganda lang sa kanila kasi pag naglinis ka ng bahay, hindi sila maraming itchiboreche. Basta nilinisan mo, hista. Hindi sila maarte. So, sa isip ko, sabi ko, ay pera na kasi pinunta ko nito, pera eh. So, clean up ko. And then, nung di na nagtagal, nagkakilala kaming dalawa. So, at that time, type ko na siya. Pero hindi ako nagpakita ng motibo kasi nga pangit sa babae na magpakita ng motibo. So, kahit paano, reserve pa rin yung Maria Clara. And when I was 16 years old, I remember that I asked God about a guy na yung para talaga sa akin. Kasi hindi ko malalaman kung sino sa kanila, kung sino ang totoo. Kasi maraming mapagpanggap. So, I asked God for 3 signs. And then, yung isa, sabi ko, Lord, yung pag nag-first date kami, parang ambisyosa ba yung dating ko? Sabi ko, wala namang masama kung mag-ambisyon ka. Kasi, tapos yung first sign na hiniling ko sa Lord na during in our first date, kailangan niyang sumuot ng 3 kulay na damit. So yung naririnig na natin yung sa mga ganyan. Narinig ko yan noon when I was small, pero trinay ko talaga. Sabi ko, if God is true, He will really prove that to me. So yung 3 bagay, yung na magsuot siya ng damit ng red, white, and black. Red, white, and black. And then second, gusto ko yung during our first date, it should be rainy day. Kasi para sa akin, blessing yun ni Lord. And yung pangatlo, isang hawakan niya ng yung kamay ko. So nung nakilala ko na siya, I like it. so nung nakilala ko na siya, Ang sarap. during our first date, hindi ko siya ina-expect kasi nakasuot siya ng jacket. So nung kumain kami sa Chinese restaurant, nung hinugal na niya, kasi gentleman siya, so pinaupo niya ako, tinanggal niya yung jacket niya, tinanggal niya yung jacket ko, and then tinanggal niya yung jacket niya. Na-shock ako kasi suot niya talaga yung damit. Nakanganga ako, sabi ko, sabi niya, are you okay? Are you hungry? Sabi ko, no. No, are you handsome? Sabi niya, what
Buti kasi sabi ko natin, kahit na, tapos yun na. And paglabas talaga namin ng restaurant, umulan po talaga siya. Wow! Talaga, promise, hindi ko ako bibiro. Umulan po talaga. And sa sobrang kabado ko, kasi crush na crush ko siya nung first time ko siyang nakita, na love at first sight ako sa kanya. Kumain ako, instead of for dinner, kumain ako sa bahay. Pagdating doon, hindi ko malunok yung hindi ko malunok yung pagkain kasi nakatitig siya sa akin. Sabi ko, ako naman itong tao, ano ba to? Sabi ko, nang nanaginip pa ako kasi pinangarap ko lang siya. Talagang pinangarap ko lang siya na someday, ganon, pero I never expect. And then, yung third time is, alam niya na nagugutom ako, so dinala na naman niya ako sa ibang restaurant. So mahilig siyang magtis, so tinulak na ako dun sa may river, napasigaw ako. And at the third time, hinawakan na niya yung kamay ko. So sabi ko, parang fulfillment, parang sabi ko, ito na ba talaga, Lord? And then, nung sinabi ko sa kanya, kasi dinanong niya ako kung may problema pa ako sa trabaho ko, sabi ko meron. Kasi yung amo ko, bagong divorce lang siya, hindi ko alam kung ano ba talaga yung ano niya, siguro apektado sa divorce. Sabi niya, yes, he's affected in divorce, but he should not treat you like that, Tess. So, that man teach me how to fight legally. Sabi niya, sige, kung yan ang gusto niya, lalaban tayo ng legal. Sige, mag-gather ka na lahat ng information, Tess, yung trabaho mo, ililista mo from time na kung anong oras ka nagsimula, yung tapos yung description ng trabaho mo. At the end of the day, you have to go to the house of the wife, and dapat niya pirmahan yun. Kasi yan, ipapasa natin yan sa husgado. So, nung ginawa ko na yun sa amo kong babae, after a week, pina-quit na niya ako sa trabaho ko. Sabi ko, kasi siguro nakadetect siya na, kasi alam niya na may boyfriend na ako. Siguro na-detect niya yun. Na sabi ko, pag ilalaban natin ito sa husgado, pera ang labanan nito. Sabi ko, paano yan? Sabi ko, wala akong pera. Sabi niya, don't worry, I will shoulder everything. Bas focus kung anong sinabi ko sa'yo at para yung mag-asawa na yan matutuin sa buhay nila. So, if you want, we can go to Copenhagen and then ipa-public natin sila sa newspaper. Sabi ko, pwede ba ganyan? Sabi niya, pwede. Sabi, pwede, Tess. Walang imposible dito. Pag andito ka, ito alalahanin mo, Tess. Pag andito ka sa Dinamarca, mahirap ka man o mayaman, maputi ka man o maitim, kung saan bansa ka galing, basta andito ka na legal ka, the law is law. Kahit anak ka pa ni Queen Margaret dyan, wala silang magagawa, basta law is law. So, sabi ko, paano yan pag ginawa natin? Baka puntahan ka ni Thomas dito sa bahay, takot ako. Sabi niya, don't worry because I'm going to call the police. Okay. So, i-charge ko siya ng trespasser. So, yun, nung nagkatagalan na, so, nung napansin ko na madalas na siyang pumupunta dito, so in this December, he will going to his 5th visit. And nung February, the 4th visit, so, nag-propose siya. He gave me a diamond engagement ring. Wow. Pero hindi ko siya tinanggap at first. Kasi sabi ko sa kanya, sad siya. Sabi ko, I'm sorry, pero gusto ko pang magtrabaho. So sabi niya, sige, I will accept that and I will wait you until you can decide na yung final na talaga na desisyon mo. Makakapag-decide ako, just take the ring. Sabi ko, no. Because, hindi pa. Sabi niya, just take it. Just take it. Just to prove that I love you. And, I'm always here for you, Tess. So, malungkot ako na sabihin, ito, hindi na tapos sa presentation. Malungkot ako na, pero that's also, ilalagay ko pa rin yan sa hands of God.
na on this December I will leave my work and I will go home on January to the Philippines. Kasi magpapakasalan, so I... Shower party. Sabi niya, Shower. if you feel tired on your work days, please be with me. So sabi ko, okay, kasi nakita ko rin na minsan tinatawagan ko siya. Hindi pa siya kumakain ng dinner niya. 10 o'clock na, 11 o'clock. Hindi pa siya kumakain ng dinner niya. Tinawagan ko yung nanay ko kung anong desisyon. Sabi ko, hindi ako makapag-decide kasi although hindi naman ako obligado sa family namin. So, what I earn is only for me. Kasi mga kapatid ko may mga sarili mga trabaho. So, nag-aabot lang kami kay nanay kung gusto namin. Kung hindi, okay lang din. So, sabi ni mama, kung ikaw, kung anong na-feel mo, sabi ko, para siya na talaga. Sabi niya, mag-asawa ka na, mag-34 ka, nagtanda-tanda mo na. Alam mo ba, kung bibigyan ng apo? Sabi ko, one of the reason din na ayaw akong mag-asawa kasi I'm very afraid na it will end up the relationship into a broken home. Okay. So, sabi ko, Lord, kung ibibigay niyo po yung lalaki para sa akin, gusto ko yung forever na. Kasi ayaw ko yung mga third party. Ayaw ko kasi pag nanidepress ako, parang maluloka ako. Hindi ko kaya i-handle yung depression ko. So, gusto ko yung lumaki yung anak namin na kaya rin sa pagpalaki ng mga magulang kami sa amin. Si Simon he belong to a broken home. So, nag-divorce at the age of 10. Nag-divorce sila ng yung parents niya. So, yung desire ng heart ko sa Psalms 37 verse 4 na delight yourself unto the Lord and He will give the desires of your heart. Kasi yung tatlong reason na gusto kong i-fulfill. Yung una is Wala. So, yung una is, yung buhay ko pala is may purpose. Kasi si Simon, he believed in God, but in his own ways. So, para sa akin, parang hindi maganda in his own ways kasi parang makasarili na yung faith niya. So yung purpose ko is to win his life, his heart to God, na sana madala ko siya kay Lord. And pinag-pray ko talaga kasi every time I talk about this church, he always have argument. Kasi sabi niya, what have in that church na parang masisiraan ka ng bait, na pabalik-balik ka sa church yan. Sabi ko, because you don't understand me, you don't understand God. Oh, God is very important to me. You know that when I was in Denmark, you really know that, Simon. Sabi niya, okay, on that time, I'm going to support you. So every Sunday, nagiging alarm clock ko siya kasi siya tagagising ko sa... So, sabi niya, you have to get up and fix yourself and go to work kasi malilate ka na. And recently, pinag-pray ko talaga kay Lord kasi nung September nawala siya ng trabaho so hindi kami pwedeng, supposed to be this year kami magpapakasal. Pero nag-refuse ako kasi aside sa gusto ko pang magtrabaho, nawalan siya ng trabaho. So sabi ko, Lord, hindi kami pwede magsama na hindi siya stable. Kasi pagdating doon, ako din, wala din akong trabaho. So mahirap para sa amin kasi yung life din sa Denmark ay nakakahirap. Kasi yung tax nila is 43% for ordinary people. Pero pag ano ka na, parang pag mataas ka sa society, it's 60% ang ibibigay mo na tax. So sabi ko, parang kung magsasama kami ng ganyan, parang mahirap. So, Lord, yung hinihiling ko, sana mas stable siya. So, hindi siya kay God, naniniwala siya. Pero yung faith niya, I want to be, na mag-get tighter yung faith niya. So, nung February, tumawag siya sa akin. Sabi niya,
did you pray for me, Tess? Sabi ko, always. I always pray for you every day. I want you to get in touch to God every day because without God, we're nothing in this world, Simon. So, noong March 1, sabi niya, I have a new work now that I will be going to start on March 1. And March 1 is his birthday. So sabi ko, gift from God. Sabi ko, sabi ko, proof na yan ni God para sa iyo. So, nagpapasalamat din ako kay Lord kasi yung company na napasukan niya, pag every morning, nagpe-pray before the work. So, happy ako and blessed. Sabi ko, I always text him every day. Don't forget to say thank you to Lord for the breath for today, for the life for today. So, sabi niya sa akin, Tess, I will pray when I go to bed. So, sabi ko, I hope not only now. Sabi niya, yes, I will do that every day. So, masaya ako kasi kahit pa paano, nag-aaway kami pero hindi ako sumusuko na ilalapit ko talaga siya sa Panginoon. Kasi naniniwala ako na yung tao hindi gagawa ng ikakasama sa relasyon pag may takot siya sa Diyos. And yung pangalawa is, divorce yung parents niya, yung gusto ko, kasi malaki ang galit niya sa tatay niya. And sabi niya sa akin is, kung may i-ask daw ako sa wedding namin, sabi ko, isa lang ang hihilingin ko. It's not material thing. I want the reconciliation between your father and you. And gusto ko yung the day of our wedding, gusto ko, we invite your father. Sabi niya, no. Because hilingin mo na lahat, Tess. Wag lang yung tatay ko. So, isa pa yun. So, pinagpe-pray ko. So, yung third is yung maging stay intact yung future. So, yung conclusion ko is revealing your feeling is the beginning of healing. So, we have to face the reality, embrace the pain, welcome the trials as an ultimate challenge in our life. Life is like a puzzle that we cannot understand. What happens next? It is full of mystery. But if we look back or analyze each situation everything happened for a reason. Always bear in our mind that God will never turn His back on us no matter how bad you are, and stay your heart pure. In Hebrew 13 verse 5, let your conversation be without covetousness and be content with such things you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. So how great His love for us. Just open your heart and let God move and rule your life. If we compare our experiences, our negative experiences like the pain, like the hatred, the tears, the sufferings, the struggles, it's all nothing, even in the tip of the finger. It is nothing compared of what Jesus Christ had been through. In Hebrew 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. And in 1 Peter chapter 5 verse 10, but the God of all grace, who had called us into His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. And we have to do our part and invite Him to work in our lives by exercising our faith. God sees your faith that when extraordinary thing will begin to happen, faith opens the door for God to move. Demonstrate your faith today and watch the hand of God move in every area of your life. Life is so beautiful if you only know how to live. So, amen.